Rowan, isang bulag na gaya mo ang naging pasanin ng anak kong babae sa loob ng 3 taon. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ang matinis at mapanuyang tinig mula sa kabilang linya ng telepono ay umalinggaw, dahilan para manginig ang pilik mata ni Rowan. Sa dating mga matang kumikislap na parang mga bituin, wala nang ni isang sinag ng liwanag. Siya ay isang taong bulag, 3 taon ng kasal kay Elena. Ngunit kailanman, hindi siya tinanggap ng ina nito, lagi siyang tinitingnan na parang tinik sa lalamunan, parang sugat na hindi naghihilom. Kahit lumipat na sila ni Elena sa sariling bahay, araw-araw pa rin itong tumatawag, walang ibang pakay kundi insultuhin at alipustin siya. Sa 3 taon, dahil ina ni Elena ang babae, lahat ng masakit at mapapait na salita ay tiniis ni Rowan. Ngunit ngayong gabi, ayaw na niyang manahimik. Malamig siyang humisi. Hosi, 3 taon na ang nakalipas mula ng mismong anak ninyo ang nagpumilit na pakasalan ako. Kung tunay kayong matapang, puntahan ninyo siya at pilitin siyang makipaghiwalay. Basta pumayag siya, aalis ako ng walang dalang kahit ano at hindi ko na siya guguluhin. Pero kung hindi ninyo kayang sabihin iyan sa anak ninyo at sa halip ay binubuntunan ninyo ako, isang bulag, akala nyo ba may ipinagmamalaki kayo? Hindi inasahan ng ginang na si Rowan na 3 taon niyang niyurakan ay lalaban ng ganito. Nangingitim sa galit ang mukha ni Hoss Fudde. Hindi pa siya nakakasagot nang biglang may dumating na tunog ng sasakyan sa labas. Agad pinutol ni Rowan ang tawag. Pagkababa ng telepono, biglang bumukas ang pinto ng malakas, kasabay ng bugso ng malamig na hangin at mga tipik ng nyebe. Sa labas, puting-puti ang kalangitan. Sa puso ni Rowan, pawang yelo at lamig lamang ang nananatili. Nanginginig siyang napayakap sa sarili, ang mga mata ay walang saysay na nakatuon sa pinto, dahil sa totoo lang, wala na siyang nakikita. 3 taon na ang nakalilipas mula ng isang aksidenteng kotse ang kumitil sa buhay ng kanyang ama, at sa parehong araw, kinuha rin ang liwanag sa kanyang mga mata. Elena ba iyan? Mahina at may pag-asa niyang tanong. Isang payat at matangkad na anino ang pumasok. Si Elena, mariing nakapikit ang labi, malamig at marikit ang mukha na para bang balot ng yelo, nagsalita ng walang pakialam. Bakit mo ako pinauwi? Ang dami kong trabaho sa kumpanya, abala ako. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Ang malamig at walang pasensyang tinig nito ay parang sibat na tumusok sa dibdib ni Rowan. Parang may naipit na batong bulak sa kanyang lalamunan, masakit, mabigat, hindi mailabas. Ang pagkamuhi ng asawa'y hayag na hayag. Bakit hindi niya ito napansin noon? Mariin niyang kinagat ang labi, bago sa wakas ay nagsalita sa paos na tinig. Elena, maghiwalay na tayo. Napatigil si Elena, bago mapanuyang umiti. Rowan, tigilan mo nga iyang kalokohan. Bawiin mo ang sinabi mo at ituturing kong parang wala akong narinig. Ngunit lalo lamang itong nagpaalab ng damdamin ni Rowan. Elena, sa tingin mo nagluloko lang ako, nanginginig ang kanyang tinig habang bumabakat ang mga buto ng kanyang payat na bisig mula sa kumot. Ang maputlang balat niya ay agad namutla at nanlamig sa hampas ng hangin. Higit pang nakakapangilabot ay ang makapal na bakas ng karayom sa kanyang braso, patunay ng paulit-ulit na pagsasalin ng dugo. 3 taon tuwing panahon ng gamutan, isinasama mo ako sa ospital para kunan ng dugo. Inakala ko, iniintindi mo ang kalusugan ko. Pinaniwala ko pa ang sarili ko na mahal mo ako, na may malasakit ka. Pero lahat pala ay kasinungalingan. 3 taon, lahat ng dugo ko para lang sa dati mong minamahal, kay Alex. Wala ni isang beses na natigil. Nanginginig ang kanyang labi na mumutla. Ganoon ba siya kahalaga sa'yo, Elena? Napatingin si Elena sa sugatang braso niya, saglit na may kirot sa dibdib, ngunit agad ding pinawi ng galit. Mariin niyang tinanong. Saan mo nalaman ang lahat ng ito? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi mo na kailangan malaman. Hinugot ni Rowan ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang damit at ibinagsak sa mesa. Ito ang kasulatan ng diborsyo. Pirmahan mo. Kinuha ni Elena at tiningnan. Nakasulat doon, handa siyang umalis ng walang kahit anong dala, basta't pumayag itong makipaghiwalay. Malamig nang umisi si Elena. Ganoon mo na baka gustong makaalis mula sa akin? Sige, kung ganoon, hindi na rin ako magpapanggap. Lumapit siya, mariing hinawakan ang panga ni Rowan, at malamig na tumitig sa mapurol at walang buhay nitong mga mata. 30 taon na ang nakalipas,
ang mismong ama mo ang nagmaneho ng lasing, dahilan para maging halaman si Alex, walang malay hanggang ngayon. Ito ang utang ng pamilya mo at ikaw ang dapat magbayad. Ang dugo mo para sa kanya, hindi ba't nararapat lang? Nanlaki ang mga mata ni Rowan, nanigas ang buong katawan. Umiiling siya sa takot. Hindi totoo. Hindi kailanman nagmaneho ng lasing ang ama ko. Impossible. Ngunit malamig ang titig ni Elena, parang talim na humihiwa. May ebidensya. Sa ulat ng autopsy, napakataas ng alkohol sa dugo ng ama mo. Iyan ang katotohanan. Kung hindi dahil tugma ang dugo mo kay Alex, isang bulag na gaya mo, kahit isang tingin, kinasusuklaman ko. Ang kasal na ito simulat sa pool, isang paraan lang para makaganti ako. At naniwala ka pa na totoo ito, nakakatawa. Isang bulag na gaya mo, hindi ko man lang kayang tingnan. Ang kasal na ito, wala itong halaga kundi paghihiganti. Nang marinig ito, nanlumo si Rowan, nawala ng kulay ang kanyang mukha. Umatras siya ng ilang hakbang, ngunit natapilok sa silya at bumagsak ng malakas sa sahig. Masakit ang pagkakahulog, ngunit mas masakit ang sugat sa kanyang puso. Parang isdang naghihingalo sa buhangin, desperado siyang kumakawag, ngunit walang lakas na bumangon. Walang imik na pinanood lamang siya ni Elena, malamig at puno ng pang-uyam. Rowan, wala kang karapatang humiling ng diborsyo. Ang utang ng ama mo, ikaw ang magbabayad. Mula ngayon, patuloy kang magbibigay ng dugo kay Alex hanggang sa magising siya. At tanging kapag wala na akong pakinabang sayo, saka ka lang makakaalis. Namula ang mga mata ni Rowan, nanginginig sa pagkadurog ng puso. Noon niya lamang tunay na naunawaan, si Elena ay mas mabagsik at mas malupit pa kaysa sa inaasahan niya. Bakit kayang maging ganito kalupit ng babaeng minahal niya? Dahan-dahang bumangon si Rowan, gusot ang kasuotan at balot ng alikabok ang katawan. Kahit hindi siya makakita, batid niya kung gaano siya kahabag-habag sa sandaling iyon. Tahimik na bumagsak ang mga luha sa kanyang payat na mukha, ngunit ang tinig niya ay matatag bagamat nanginginig. Kung iyan ang gusto mo, kung ang dugo ko ang kailangan, ibibigay ko. Basta pumayag ka lang sa diborsyo, Elena. Kahit gaano karami ang kailangan ni Alex, ibibigay ko lahat. Malakas at puno ng pagpipigil ang kanyang tinig. Ayaw niyang umiyak sa harap ng babae, iyon na lang ang natitirang pagmamataas niya. Kaya niyang tiisin ang pananamantala, ngunit hindi na niya kayang pasanin ang kahihiyang ito bilang asawa. Bahagyang natawa si Elena, malamig na tawa na parang talim. Sa tingin mo ba may karapatan kang magtakda ng kondisyon sa akin? 3 taon kitang ginamit, Rowan. Huwag mong kalimutan, kung hindi lang dahil tugma ang dugo mo, isang bulag na gaya mo, matagal na kitang itinapon. Ang bawat salita'y tila punyal na tumatago sa puso ni Rowan. Mariin niyang kinagat ang labi, nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang gilid ng kama. Biglang tumunog ang cellphone ni Elena. Agad niya itong sinagot, tinig ay nagmamadali. Ano? Nagising na si Alex. Pupunta ako ngayon din. Pagkasabi, mabilis siyang nagsuot ng coat at tinangkang umalis. Gumuho ang puso ni Rowan, ngunit pinilit niyang magsalita, paos at mahina. Elena, bago ka umalis, pirmahan mo muna ang papeles ng diborsyo. Napatigil si Elena, lumingon na puno ng pagkasuklam. Tama ka, ngayong gising na si Alex, wala na akong pakinabang sa dugo mo. Wala ka ng silbi. Diretso siyang lumapit sa mesa, kinuha ang papel, marahas na pinirmahan at itinapon sa kanya. Yan ang gusto mo, hindi ba? Natamaan ng matalim na gilid ng papel ang kamay niya, nag-iwan ng sugat at bakas ng dugo. Ngunit manhid na siya, wala nang maramdaman. Nanginginig niyang pinulot ang mga papel, isa-isang inayos na parang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ang payat niyang katawan ay nakaupo sa kama, ang likod na animoy pakpak ng paru-parong napilas. Saglit na kumislap ng kakaibang damdamin ang mga mata ni Elena, ngunit agad na pinutol ng sunod-sunod na tawag mula kay Alex. Agad siyang lumakad palayo, iniwan ang isang malamig na salita. Ang bahay na ito, ituring mo ng kabayaran. Mula ngayon, wala na tayong kaugnayan. Mabilis na nagsara ang pinto. Sa maluwang na silid, nanatiling nag-iisa si Rowan, mahigpit na yakap ang mga papel ng diborsyo. Bahagya siyang humiti, ngiting puno ng pait at sakit. Ang babaeng minahal niya, sa huli, ay iniwan pa rin siya, kinuha ang lahat ng liwanag ng kanyang buhay.
Hindi niya kayang manatili roon ng makapal ang mukha. Nang ikinasal siya, wala siyang dinala, kaya't aalis din siyang wala. Mga gamit ni Elena, hindi niya kailangan, hindi naman siya pumasok sa buhay nito para sa kayamanan. Nang makabawi ng lakas, inayos niya ang ilang gamit, iisa lang ang baon niyang maliit na maleta. Mapait siyang umiti, wari isang estranghero sa bahay na iyon. 3 taon ang lumipas, wala siyang iniwan ni isang bakas. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng nyebe. Hawak ang tungkod at hila ang maleta, patungo na siya sa pinto nang biglang bumukas ito, at isang matinis na tinig ang sumalubong. Salamat sa Diyos! 3 taon kong hinintay ito, sa wakas na palayas na rin ang bulag na iyan. Alex, hindi pa naayos ang ibang silid. Pansamantala, dito ka na muna. Napakuyom si Rowan sa hawak niyang tungkod. Ang tinig na iyon ang ina ni Elena. Napakabilis niyang dinala si Alex pabalik. Hindi man lang siya nakapaghintay kahit sandali. Hindi ba sinabi ni Elena na ang silid na ito'y para kay Rowan? Bakit ngayon para na kay Alex? Alex, pumasok ka. Mula ngayon, dito ka titira. Tingnan mo ang bahay, lahat ng disenyo, si Elena ang pumili ayon sa gusto mo. Nagustuhan mo ba? Wow, ito ang paborito kong estilo. Elena, napakabuti mo talaga. Nanigas ang katawan ni Rowan. Kaya pala pati ang bahay na ito, ayon sa panlasa ni Alex. Wala na siyang dahilan para manatili. At narito na rin si Alex. Isang malambing na tinig ang sumunod. Siyempre nagustuhan ko. Sobrang saya ko. 3 taon akong natulog at buong panahon mahal pa rin ako ni Elena. Elena, salamat sa iyo, 3 taon mo akong pitrotektahan. Hinawakan ni Alex ang ina ni Elena, sabay sinulyapan si Rowan na lalo pang namumutla, may bahid ng kasamaan sa kanyang mata. Hindi natuwa si Elena, ngunit hindi niya rin tinanggi. Sa halip nagpatuloy pa. Alex, ang bahay na ito dapat ay tirahan ng mag-asawa natin. Pero ginamit ng iba ng 3 taon. Kung ayaw mo, pwede nating iparenovate. Hindi ako makakapal ng mukha para manatili pa sa kwartong ito. Noong kinuha ko si Elena at tumira rito bilang manugang, wala akong dinala ni isang bagay. Kaya ngayong aalis ako, wala rin akong dadalhin. Kahit mga gamit ko, hindi ko na rin kailangan. Kapag bumuti ang lakas ko, aayusin ko ang bagahe, lahat kasya sa isang maliit na maleta. Bahagyang humiti si Rowan, isang iting puno ng pait. Para siyang isang bisitang dumaan lamang sa bahay na ito. Sa 3 taon, nibakas ng presensya niya hindi naiwan. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng nyebe. Hawak ang kanyang tungkod at kinaladkad ng kabilang kamay ang maleta, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pintuan. Ngunit biglang bumukas ang malaking pinto, kasabay ng matinis na boses. Salamat at may Diyos! 3 taon ko itong hinintay at sa wakas, naitulak na rin palabas ng anak ko ang bulag na iyan. Alex, yung kwarto ko sa kabila hindi pa nalilinis. Tiis ka na muna dito ng ilang araw, ha? Nanginig ang mga daliri ni Rowan na nakakapit sa tungkod. Ang tinig na iyon. Ina ni Elena. Kaya pala mabilis niyang pinabalik si Alex. Hindi man lang siya nakapaghintay ng isang saglit. Noon ay ipinangako pa niyang ipapaubaya ang bahay kay Rowan, pero ngayon, si Alex na mismo ang ipinasok. Alex, umalis na ang bulag. Pwede ka nang dito tumira. Tingnan mo, buong bahay ay inayos ni Elena ayon sa gusto mo. Nagustuhan mo ba? Wow, ang ganda ng disenyo ng bahay. Elena, ang bait at maalaga mo talaga. Nanigas ang katawan ni Rowan nang marinig iyon. Kaya pala mula sa simula, ang lahat ay para kay Alex. Lalong wala ng dahilan para manatili pa siya kahit isang minuto. Mahigpit niyang hinawakan ang maleta at tinangkang umalis. Ngunit bago pa siya makalakad, sumigaw ang ina ni Elena. Tigil! Ano yang tinatago mo sa maleta? Ginto't alahas ba ng pamilya ko yan? Ipakita mo. Hinablot nito ang maleta at ibinuhos sa sahig. Mga lumang damit, ilang simpleng gamit, walang kahit anong mahalaga. Nangitim ang mukha ng ina ni Elena. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang sinampal si Rowan. Pak! Tumama ang sampal sa pisngi niya, dahilan para siya ay matumba sa malamig na sahig. Walang silbing bulag. 3 taon kang namuhay dito nang nakasandal, tapos ngayong hiwalay na, may ganang bumalik.
Gusto mo bang akitin ulit ang anak ko? Tandaan mo, may Alex na si Elena. At kailanman, hindi niya maaawa sa isang inutil na gaya mo. Sumabat si Alex, malamig at mapanlait ang bawat salita. Tama. Isang bulag, iniwan ng asawa at nangangarap pang mapasaiyo si Elena. Nakakatawa. Nanginginig ang labi ni Rowan, ngunit wala siyang tugon. Tahimik niyang pinulot ang nagkalat na gamit sa sahig, isa-isa, habang mahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Mula sa ilaw ng DC, ang anino ng payat niyang katawan ay humaba, nakakaawang tanawin na mahirap pigilan ang luha. Dahan-dahan siyang lumingon, bawat hakbang papalayo sa pintuan, at ang kanyang anino ay unti-unting natunaw sa makapal na puting nyebe sa labas. Ayaw na niyang magsalita pa, gusto lang niyang umalis sa lugar na ito. Ngunit bago pa siya nakalakad ng 2 hakbang, biglang hinila siya ng madiin ni Alex. Handa na sanang saktan siya ni Alex, ngunit agad siyang pinigilan ni Elena. Pagkatapos ay tumingin si Alex kay Rowan at malamig na nagsabi. Hiwalay na tayo. Kung gusto mong umalis, umalis ka agad. Huwag mong sirain ang saya ni Alex dito. Ayaw ko na ring makita ka. Matapos sabihin iyon, pumasok siya sa kwarto. Nang makita si Alex na maputla, nag-aalala ang ina ni Elena na baka siya ay himatayin, kaya't agad niya itong inalalayan, sabay tumingin kay Rowan na may pagduduwal. Sige na, malinaw na wala kang ninakaw, kaya pwede ka nang umalis. Nakakainis kang tingnan. Isuot mo ang damit mo, wala kang hiya. Narinig ni Rowan ang bawat salita ng panlalait si Effie ng dating asawa, pinipigil ang sarili, hindi sumagot. Umupo siya sa malamig na sahig, pinulot at muling isinuot ang mga damit na tinanggal. Habang papalabas na siya, biglang lumapit si Alex, hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Hindi pwede. Kailangan mong pumirma ng bagong kasunduan. Kumunot ang noo ni Rowan at pilit niyang tinabig ang kamay nito. Napirmahan ko na ang kasunduan sa diborsyo at hindi ko kinuha kahit isang bahagi ng ari-arian ng pamilya Hos. Ano pa ang gusto mong ipapirma? Ipinakita ni Alex ang isang dokumento. Maging ang ina ni Elena ay nabigla, hindi niya alam kung kailan pa ito inihanda ni Alex. Pirmahan mo ito. Simula ngayon, bawal mong banggitin kahit kanino ang kasal niyo ni Elena. Hindi ka pwedeng magpakilala bilang dating asawa niya. Isang salita lang, bawal. Napatigil si Rowan. Matagal bago siya umiti ng mapait, at sa dibdib niya ay sumiklab ang matinding kalungkutan. Napakawalang puso ni Alex. Gusto niyang burahin ang 3 taong pinagsamahan nila ni Elena. Nang makita ni Alex na hindi pa siya kumikilos, nag-init ang ulo nito, marahas siyang hinila. Bakit? Ayaw mong pumirma? Alam kong hindi taos puso ang diborsyo mo. Gusto mo pa ring dumikit kay Elena, gusto mong makuha ang simpatya niya, at umaasa ka na balang araw ay magkabalikan kayo, tama ba? Maging ang ina ni Elena ay nakisali, takot na baka umasa pa si Rowan sa pamilya nila at ikalat ang kahihiyan. Rowan, pwede ba, huwag kang makapal ang mukha. Kung aalis ka, umalis ka ng tuluyan, putulin mo na lahat kay Elena. Dalawa silang sabay-sabay na nagsasalita, sunod-sunod na mga salita na parang sumasabog sa ulo ni Rowan, kumikirot ang sentido niya. Sa huli, mahigpit niyang sinuntok ang palad at bumulalas. Sapat na, pipirmahan ko. Bilang takot na magbago pa siya ng isip, agad iniabot ni Alex ang ballpen, hinila ang kamay ni Rowan papunta sa lugar ng pirma, at sabik na nagsabi. Pumirma ka na. Parang iyon lamang ang tanging bagay na magpapaligaya sa kanya. Sa totoo lang, matapos umalis dito, ayaw na rin niyang magkaroon ng anumang ugnayan kay Elena. Mapait na umiti si Rowan at inilagda ang kanyang pangalan. Sa pagbaba ng huling guhit ng ballpen, pakiramdam niya tumigil ang puso niya, saka dumaloy ang kirot, matinding sakit na nagpayanig sa kanyang katawan at hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Nang mapansin niyang umiiyak siya, mabilis niyang pinunasan gamit ang manggas ng damit, ayaw niyang makita ng dalawa ang kanyang kahinaan. Maaari na ba akong umalis? Pilit niyang itinago ang panginginig ng tinig. Masayang pinanood ni Alex ang pirma, at nang marinig ang kanyang boses, tanging pagkasuklam ang nasa mukha nito. Lumayas ka. Hinila ni Rowan ang kanyang maliit na maleta, mabilis na tumungo sa pintuan. Kakakaalis lang ni Rowan ang hindi pa nagtatagal, si Alex at si Mama Elena ay naghahanda ng itapon lahat ng gamit sa kwarto,
nang biglang bumalik si Elena. Diretso siyang pumasok sa pinto, at nang makita ang mga anino ni Alex at Mama Elena, napahinto siya, nakakunot ang noo. Bakit nandito kayo? Agad na gumalaw ang mga mata niya sa buong kwarto, at nang hindi makita ang anino ni Rowan, biglang kumirot ang dibdib niya, nagmamadaling nagtanong. Nasaan siya? Pumasok si Alex sa kwarto, at nang makita niyang nakatalikod si Elena, malamig siyang nagtanong. Tuluyan na ba siyang umalis? Dapat sana ay may ngiti na sa labi ni Alex, ngunit nang marinig iyon, biglang nanigas ang katawan niya, at sa mga mata ay lumitaw ang isang anyo ng pagkailang. Nang tumingin si Elena sa kanya, sa isang iglap ay lumitaw ang anyong mahina, maputla, at takot-takot sa mukha ni Alex. Elena, bago siya umalis, isinumpa niya tayo, sabi niya, darating ang araw ng ganti. Pero pagkatapos, kunwari pa siyang mabait, sinabing di. Tumigil siya sandali, kunwari inag-aatubili bago magpatuloy. Narinig ko kay tita, 3 taon na raw na laging nagbibigay ng dugo si Rowan para sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nagising. Kaya pumunta talaga ako para magpasalamat. Pero hindi ko maintindihan kung bakit, nang malaman niyang nandito ako, bigla siyang nagalit ng husto, pinilit na mag-empake at umalis. Ano? Umalis na siya. Ramdam ni Elena ang bugso ng galit na umakyat hanggang ulo niya. Nagdidilim ang kanyang mga mata. Malinaw na sinabi na niyang iiwan ang bahay na ito para sa kanya, bakit kailangan pa niyang umalis? Nang mapatingin siya kay Alex, bigla niyang napansin ang papel na hawak nito sa kamay, kaya agad niyang tinanong. Ano yang hawak mo? Naguluhan si Alex sa loob. Nakalimutan niyang hindi pa niya naitago ang kasulatan na pinapirmahan kay Rowan. O wala tudi. Agad niyang itinago ang papel, pero mabilis pa rin si Elena at nahablot iyon. Nang mabasa niya ang nilalaman, biglang lumiit ang kanyang mga mata. Pinilit niyo ba siyang pumirma? Malupit at matalim ang tinig niya, dahilan upang parehong manginig sina Mama Elena at Alex. Hindi pa nila kailanman nakita si Elena na galit ng ganoon. Hindi. Siyempre, hindi. Mabilis na tanggi ni Alex. Hindi niya pwedeng ipaalam kay Elena na siya mismo ang pumilit kay Rowan. Ito'y kusa niyang iniwan para sa akin. Sabi niya, ayaw na niyang manatili rito, ayaw na niyang istorbohin ka, at mula ngayon, ayaw na niyang magkaroon ng anumang ugnayan pa sa'yo. Habang nakatingin sa unti-unting nag-aalab na galit sa mga mata ni Elena, dagdag pa ni Alex, ay halong paninira. Sinabi pa niya, tuwing naaalala niya na ikinasal siya sa'yo, na may nangyari sa inyo, parang nadidiri siya. Ni ayaw niyang huminga ng parehong hangin kasama ka. Masyado kang tuso kaya winasak mo raw ang buhay niya. Nang marinig iyon, agad namang sumabat si Mama Elena. Tama. Elena, sa palagay ko, si Rowan na iyon talaga ang walang utang na loob. Kinausap lang namin siya ng maayos, pero kung ano-ano na ang sinasabi. Pati ikaw at si Alex, isinumpa pa niya. Nakakagalit. Mabuti na lang at hiwalay ka na sa kanya, kung hindi, kung ganyan ang manugang ko, baka ikamatay ko na ng maaga. Gaano na siya katagal umalis, malamig na putol ni Elena. Kikakaalis lang sagot ni Mama Elena. Tumayo si Elena, lumapit sa bintana. Sa labas, humahampas ang malakas na hangin, at ang puting niebe ay wari bang gustong ilibing ang lahat. Sa loob-loob niya, puno ng kaba at lungkot. Naalala niya ang payat na katawan ni Rowan na puno ng pasa, ang kanyang pagkabulag na gumagapang sa gitna ng niebe, at ang posibilidad na baka siya'y masagasaan o mapahamak sa daan. Bigla siyang kinabahan, bigla ring nagsisi, na pagtanto niyang sobra na siya. Agad siyang sumugod patungo sa pintuan. Elena, saan ka pupunta? Sigaw ni Alex, nag-aalalang humabol. Huminto si Elena, lumingon sa kanya. Sa kanyang mga mata, bakas ang napakalalim at napakakomplikadong emosyon, na kahit si Alex, hindi kailanman maintindihan. Siya ay hindi nakakakita, sa labas sobrang lakas ng niebe, hindi ko kayang hayaang maiwan siya mag-isa sa labas. Ang katawan niya ay hindi pa lubos na bumabangon, kaya't bumalik ka muna sa ospital kasama ang nanay ko. Pagkatapos, bibisitahin ko siya. Sa labas, humahampas ang malamig na hangin at lalong lumalakas ang pag-ulan ng niebe. Si Rowan, na isang bulag, ay nasa gitna ng lahat ng ito, walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Tinitigan ni Alex ang likod ni Elena, at biglang nalito ang kanyang puso.
Tita, bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Elena kay Rowan? Baka naman gusto na niya ang walang hiya na iyon? Eh ako, paano na ako? Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi. Agad na pinakalma siya ng ina ni Elena. Alex, huwag kang mabahala. Siguradong hindi gusto ni Elena si Kiedihi. Kung gusto niya iyon, bakit niya hahayaang magbigay ng dugo iyon sa iyo sa loob ng 3 taon? Mahal ka pa rin niya. Kung hindi, bakit sa mismong oras na nagising ka, agad niyang hiniwalayan si Kiedihi? Dahan-dahang kumalma ang puso ni Alex. Nga, kung talagang mahal ni Elena si Kiedihi, hindi niya ito hihiwalayan. Ngunit hindi pa rin siya panatag, tumingin siya sa ina ni Elena at napabuntong hininga. Tita, sabihin niyo nga kung makita ni Elena na kaawa-awa si Rowan, baka maawa siya at tanggapin ulit ito, paano na lang. Sandaling napatigil ang ina ni Elena, mariing kinagat ang labi. Hindi maaari. Hindi dapat mangyari iyon. Sa hirap na itinaboy si Rowan palabas, kailanman ay hindi siya maaaring bumalik. Sa labas, tunay ngang malakas ang nyebe. Dumadaan ang malamig na hangin sa bawat siwang ng damit at sumisingaw sa bato. Napayuko si Rowan, nanlalamig ang mukha hanggang mamula, ang labi nangingitim at ang panga nanginginig sa ginaw. Bawat yapak ng kanyang sapatos sa nyebe ay may kasamang langit-ngit. Hinila niya ang maletang halos mawalan na siya ng pakiramdam sa lamig. Tahimik ang paligid, walang ingay ng tao, walang dumadaang sasakyan. Siyempre, sa lakas ng nyebe, sino pa bang lalabas maliban sa kanya na itinaboy mula sa bahay? Ang katahimikan ay nagbalik sa alaala ni Rowan, ang aksidenteng sasakyan 3 taon na ang nakalipas na lubusang nagbago ng kanyang buhay. Hindi siya ipinanganak na bulag. 3 taon na ang nakalipas, bagong graduate siya sa unibersidad, at sinalubong siya ng kanyang ama upang iuwi. Dahil sa pagmamadaling makita ang ina, hindi na sila kumain ni nakainom man lang ng kahit ano. Hindi niya maalala ang lahat ng detalye, tanging ang alaala ng kanyang amang nakahandu sa isa manibela, dumadaloy ang dugo mula sa noo. Nawalan siya ng malay at nang mailigtas siya at magising, natuklasan niyang hindi na niya muling makikita. Pumanaw ang kanyang ama, siya ay naging bulag at ang kanyang ina, dahil sa labis na dalamhati, ay nagkasakit at hindi na muling nakabangon. Lahat ng ari-arian nila ay inagaw ng kamag-anak, pati bahay nila ikinuha, at sila ng ina itinapon sa kalsada. Sa isang araw ng malakas na nyebe, kagaya nito, niyakap niya ang ina at lumuhod sa gitna ng nyebe, nagmamakaawa sa mga dumadaan. Ngunit walang tumigil. Maghapon siyang naghintay, mula umaga hanggang gabi. Ang nyebe noong araw na iyon, kasing sama na ngayon, at ang hangin, kasing lamig na ngayon. Hinubad niya ang sariling damit, niyakap ang ina, nanginginig ang katawan, ngunit sinubukan pa ring ipasa ang natitirang init para sa ina. Nawala na ang kanyang ama, hindi niya maaaring mawala rin ang kanyang ina. Noong sandaling iyon, ang nasa isip niya, kahit ano paman ang kapalit, basta't mailigtas ko si nanay. Ngunit kahit ganoon, unti-unting bumababa ang init ng katawan ng kanyang ina. Sa oras ng pinakamatinding pagguho at kawalan ng pag-asa, dumating si Elena. Pumasok siya sa madilim na mundo ni Rowan, hinila siya mula sa bangin ng kawalan. Habang buhay hindi malilimutan ni Rowan ang maliit, ngunit mainit na kamay na iyon, tila isang sagip buhay sa dagat ng nyebe. Pakakasalan mo ako at aalagaan ko ang nanay mo. Marahil sa labis na lambing ng kanyang tinig, o marahil sa sobrang desperado niya, hindi na nagdalawang isip si Rowan na sumang-ayon. Buong puso siyang nagtiwala, itinuring si Elena bilang tanging liwanag ng kanyang buhay. Ngunit sa loob lamang ng 3 taon, ang liwanag na iyon ay naglaho. Nalaman ni Rowan ang katotohanan sa likod ng kasal nila, at gumuho ang lahat ng kanyang paniniwala. Hindi niya kinamuhian si Elena, sapagkat totoong ang iniligtas nito ang kanyang ina. Ngunit siya ay nagdalamhati, nasaktan at nagtiis. 3 taon man ay hindi ganoon kahaba, sapat na iyon upang ibigin niya ng buong puso si Elena. Akala niya, minahal din siya ng babae. Ngunit nang mabunyag ang lahat, napagtanto niyang peke lang ang lahat ng iyon. Kayang magpanggap ni Elena ng pagmamahal, at kayang kumalas ng walang pag-aatubili. Ngunit siya lamang ang hangal, ang naniwala, ang palihim na umibig, at buong pusong nag-alay ng dugo sa loob ng 3 taon para sa dating kasintahan ni Elena. Habang naglalakad sa gitna ng nyebe, umiiyak si Rowan, humahalo ang luha sa malamig na hangin, dumudurog ang kanyang puso.
Ang dugo sa 3 taon, sapat na para lunurin si Alex, higit pa kaysa dugo ng isang baka. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya napansin ang daan, nadulas siya sa hukay ng nyebe, kasama ang kanyang maleta, at bumagsak sa lupa. Dahil sa kapal ng damit, hindi agad siya makabangon, kaya't nanatili siyang nakahiga, hinayaang balutin ng nyebe ang kanyang katawan. Bigla na lamang, narinig niya ang preno ng isang sasakyan at ang pagbukas ng pinto. Itinaas ni Rowan ang ulo, nakatingin sa taong paparating. Ang una niyang reaksyon ay mag-sorry. Pasensya na bulag ako, hindi ko nakita ang daan, kaya ako nadapa. Nakakaabala, maari bang tulungan niyo akong makatayo? Hindi ko kayang tumayo mag-isa. Sa huling mga salita, bumuhos ang pait sa kanyang dibdib, namula ang kanyang mga mata, at nanginig ang tinig. Pasensya na, maari niyo ba akong tulungan? Hindi ko na kayang bumangon mag-isa. Nakita ni inay ni Rowan ang nanginginig na labi ng anak at muling bumalong ang kanyang mga luha. Ang pagkadapa niya kanina, napakalakas, paano ba hindi indahin ang sakit? Lahat ng ito ay dahil sa katawan niyang mahina at may karamdaman, kaya't nadadamay pa ang anak. Bumaba ang paningin niya sa maleta sa paanan ni Rowan, saka bahagyang tumingin sa likod. Rowan, bakit mag-isa ka lang umuwi? Nasaan si Elena? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Napatigil si Rowan. Hindi niya magawang sabihin sa ina ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Elena. Miss na miss ko po kayo, gusto kong dumalaw. Si Elena, abala siya sa trabaho. Ihinatid lang ako sa ibaba ng gusali tapos umalis na. Nakita ng ina ang maputla at nanlulumong mukha ng anak, kaya hinila niya ito papasok ng bahay. Agad namang umurong si Rowan ng 2 hakbang. Ina, wag na po, sapat na sa akin ang marinig ang tinig ninyo. Hindi pa naman malayo si Elena, bababa na lang ako at tatawagin siya, para masundo ako pa uwi. Pagkasabi niya noon, hindi na niya inalintana ang pagpigil ng ina. Kinuha ang maleta at nagmamadaling lumabas. Pinagmasdan ng ina ang papalayong likod ng anak at napuno ng pagkakasala ang kanyang mga mata. Hindi matatag ang kanyang kalusugan. Kung sakaling sumabay pa si Rowan sa kanyang karamdaman, paano na, lalo pat bulag ang anak, hindi alam kung saan tatakbo. Marahil, mas mabuti nang umalis siya. Naglakad si Rowan palabas ng compound, hila-hila ang maleta, at tulalang tumayo sa gilid ng kalsada. Wala siyang tahanan, wala siyang matutuluyan. Napakalawak ng mundo, ngunit wala siyang lugar na mapagkukublihan. Kuya, pakigalaw naman. Nakasagabal ka sa daanan ng mga sasakyan. Mula sa likuran, narinig niya ang sigaw ng gwardiya. Agad siyang umatras, mahina ang tinig na nagpaumanhin. Humahampas ang malamig na hangin. Nanginginig siya, at naghanap ng sulok malapit sa poste ng gwardiya, saka napaupo, umaasang makakakita ng bagong direksyon para sa buhay niya. Mula sa loob ng kotse, nasilayan siya ni Selena, nakasalampak sa kanto, para bang batang ligaw na walang mauwian. Kumirot ang puso niya, napabuntong hininga at bumaba ng sasakyan. Kanina pa, nang tanungin niya si Rowan kung saan ito pupunta, bakas ang pag-aalangan. Inisip na niyang may hindi tama, kaya sadyang naghintay siya sa labas ng compound. At heto nga, nasaksihan niya mismo ang paghihirap ng binata. Rowan. Tinakpan niya ng payong ang ulo ng lalaki, pinigil ang mga nahuhulog na nyebe. Nilingon siya ni Rowan, at sa mga mata ni Selena, malinaw ang dilim na bumabalot sa kanyang paningin, mga matang puno ng sakit, mukha'y payat at mapanglaw sa dami ng alalahanin. Napasinghot si Rowan, mabilis na pinunasan ang luha at namamangha. Doktora Selena, hindi pa po kayo umaalis? Lumuhod si Selena, malambing ang tingin. Rowan, kung wala kang matutuluyan, sumama ka muna sa akin. Hindi maaari, hindi naman tayo magkaibigan. Hindi ko dapat istorbohin kayo. Doktora Selena, huwag kayong mag-alala sa akin. May mapupuntahan ako, medyo pagod lang ako kaya gusto kong magpahinga sandali. Tinitigan siya ni Selena, nakitang pinipilit nitong magpakatatag. Sandaling natahimik bago biglang nagsalita. Rowan, marunong ka bang tumugtog ng piano? May kaibigan akong may-ari ng restaurant, naghahanap sila ng pianist. Interesado ka ba? Libre na ang pagkain at tutuluyan. Talaga ba? Pumatak ang bahagyang kagalakan sa mukha ni Rowan, ngunit agad din itong napalitan ng pag-aalinlangan. Pero hindi ko nakikita, baka makaabala lang ako sa kaibigan ninyo. Huwag kang mag-alala,
Ngumiti si Selena, kayang-kaya mong gawin ang trabahong iyon. Pag-uwi sa bahay, binuksan ni Elena ang pinto, ngunit tahimik at walang tao sa loob ng silid. Lahat ng muebles ay nanatiling nasa tamang ayos, ngunit sa sopa ay kulang ang isang taong dati naghihintay sa kanyang pag-uwi. Mula sala hanggang silid-tulugan nilang dalawa, naglakad si Elena. Nakita niya ang mga damit na maayos na nakasabit sa aparador. Ngunit sa buong silid, laganap ang amoy ni Rowan na para bang wala siyang mapagtaguan. Ang buong bahay na ito ay isa-isang inayos ni Rowan, ngunit umalis siya ng walang kaunting pag-aatubili. Tunay ngang gaya ng sinabi niya, kapag lumabas ng bahay, lilisan ng malinis, na para bang sabik na putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Mapait na umisi si Elena, madilim ang mga mata. Hindi niya akalaing lilisan si Rowan ng ganap. Hindi nakikita ng mga mata nito, at sa loob ng 3 taon ay nasa ilalim siya ng kanyang pag-aaruga. Hindi siya naniniwala na makakaya ni Rowan na mabuhay mag-isa nang wala siya. Sigurado siyang babalik ito para magmakaawa. Sa kabilang tagpo, kasama ni Rowan si Selena sa isang panayam at natanggap niya ang trabaho bilang isang pianistang mang-aawit. Dinala siya ni Selena sa silid, maingat na inalis ang lahat ng bagay na maaaring makahadlang sa paglalakad niya, at ipinakilala sa kanya ang bawat bahagi ng silid hanggang maging kampante siya. Medyo payak ang kwarto. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin at bibilhin ko para sa'yo. Hindi na, ayos na ang tirahan ko. Agad na umiwas si Rowan dahil sa kanyang kapansanan, takot siyang maging pabigat sa iba. Malaki ang naitulong sa kanya ni Selena, kaya't pangako niyang isang araw ay babayaran niya ang kabutihan nito. Tinitigan siya ni Selena, nakaramdam ng kirot sa puso. Napakadali niyang makontento. Narinig na ni Selena ang tungkol kay Rowan, bago pa man nagkaroon ng trahedya ang kanyang ama, isa siyang binatang pinalaki sa karangyaan, hindi nagkulang sa pagkain at pananamit. Ngunit isang aksidente sa sasakyan ang sumira sa kanyang pamilya, at ginawa siyang tila ibong takot sa bawat sanga, maingat, mahiyain at kaawa-awa. Selena, gusto kong linisin muna ang silid. Kung may gagawin ka, sige lang. Kapag nagkapera ako, yayayain kitang kumain. Tumango si Selena, at sa maamong mukha ay lumitaw ang banayad ng ngiti. Sige, hihintayin ko ang pakain mo ng isang bonggang hapunan. Sa labas ng pinto, sinalubong siya ng direktor na may nakangiting may paglalangis. Selena, kontento po ba si Ginoong Rowan sa kanyang silid? Isang tipid na tugon lang ang binitiwan ni Selena, at napakunot noo sa labis na pang-uyam ng lalaki. Kung pakikitunguhan mo siya, gawin mo lang na parang normal na artista ang hawak mo. Huwag mong ipaalam na akin ang restoran na ito, baka mailang siya. Opo. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag at umalis. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang nagtrabaho si Rowan dito, at wala pang anumang pagkakamali. Bago siya mabulag, isa siyang mahusay na pianistang kilala. Pagkatapos mabulag, naging mahirap para sa kanya ang paggalaw, ngunit hindi siya tumigil sa pag-aaral at pagpapaunlad ng sarili. Isang araw, nagpunta si Alex at mga kaibigan sa restoran at hindi inaasahang nakita si Rowan na tumutugtog. Naisipan niyang guluhin ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilang matatandang babae upang kutyain siya. Lumapit ang isa at bumulong sa tainga ni Rowan. Ang ganda ng katawan mo at mahusay ka pang tumugtog. Kung marunong kang mag-alaga sa akin, bibigyan kita ng pera at tirahan. Sa pagtugtog mo lang ng mga piyesang ito, magkano lang ba ang kinikita mo? Maingat na tinanggihan ni Rowan, at nang tatayo na sana siya upang umatras sa likod ng entablado, bigla siyang pinigilan ng babae sa balikat. Sumigaw ito. Mahina na nga, bulag pa, nagyayabang ka pa. Hinipon nito ang kanyang mukha, nanunukso. Gwapo ka rin pala matipuno at mukhang may ambisyon ang mga kamay mo. Nang bumaba ang kamay nito sa kanyang dibdib, bigla itong huminto nang mahawakan ang isang kwintas sa liig ni Rowan. Ano to? Singsing na pangkasal ba? Agad na inalis ni Rowan ang kamay ng babae at inayos ang kwintas na may nakasabit na singsing. Eksaktong sandaling iyon, napansin ni Alex ang kwintas ni Rowan, nakapareho ng suot ni Elena. Bigla siyang natauhan, iyon pala ay pares na singsing, ang kanilang singsing pangkasal. Sa sandaling iyon, sumiklab ang isang mabangis na galit sa dibdib ni Alex.